mga kasirin, magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang makulay na kwento ang hatid ko sa inyo ngayon. Isang paglalakbay ng puso, mga alaala ng pagmamahal, at mga hakbang patungo sa bagong simula. Kaya't samahan niyo ako sa isang kwento ng lakas at pagpapatawad. Huwag kayong aalis dahil marami pang emosyon at aral ang naghihintay sa inyo. Magandang araw, DJ Sirene. Ako po si Michaela, 33 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho bilang marketing manager sa Makati. Ang liham na ito ay hindi ko alam kung anong mangyayari kapag mabasa na ninyo, pero umaasa akong kahit papaano ay makakatulong ito sa aking nararamdaman. Matagal ko nang pinapasan ang bigat ng mga sikreto, mga saloobin na hindi ko kayang sabihin sa kahit kanino. Pero ngayon, gusto ko nang magpatawad sa sarili ko. Kaya nandito ako, nagsusulat ng liham sa iyo. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang ako'y magpakasal kay si Ron. Noong una, akala ko ako na ang magiging huling babae sa buhay niya. Naglalakad kami sa ilalim ng malamlam na buwan. Ang bawat hakbang namin ay sabay, parang walang katapusan. Pag hinawakan niya ang kamay ko, para akong may kakayahang sumabay sa kanyang tibok ng puso. Ang init ng mga kamay niyang nagpaparamdam ng proteksyon at pagmamahal. Napaka-intense ng bawat sulyap niya, bawat ngiti niya. Tila ako ang sentro ng kanyang mundo. Pero mabilis kong na-realize, hindi pala kami ang mga tanging tao sa buhay ni Siron. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero may mga sandali ng parang ibang tao siya. Parang may tinatago siya. Hindi ko siya masisisi. Kaya ko namang patagilid na isarado ang mga mata ko. Ang kanyang mga lihim na hindi ko kayang harapin. Ang mga gabi na hindi ko matandaan kung anong klase ng mga pangako ang kanyang ipinangako. Lalo ko lang ipinaglalaban ang mga bagay na wala na. Habang siya, unti-unting umiwas. Kaya nang mangyari ang lahat, nang makuha ko ang katotohanan, nasaktan ako. Iniiwasan ko si Siron sa mga unang linggo ng aming paghihiwalay. Hindi ko kayang magpatawad. Ibang-iba siya. Ibinangon siya ni Myra, isang babaeng hindi ko kayang tapatan. At hindi ko na kailanman gustong makipagkompetensya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga oras na hindi ko kayang ilabas ang mga saloobin ko. Hindi ko na kayang patagilid ang aking puso sa mga pagkakataong ang alaala ni Siron ay sumikmuli. Hindi ko kayang kalimutan ang init ng mga halik namin, ang mga yakap, na para bang ang lahat ng bagay sa mundo ay tumigil sa mga sandaling iyon. Hindi ko matanggap, DJ Sirene, na ang mga simpleng bagay na iyon, na minsang naging parte ng aking buhay, ay naging mga anino na lang. Alam ko na hindi ako nag-iisa sa pagnanasa na muling maramdaman ang init ng isang minamahal, kahit na ang mga ugat ng ating pagnanasa ay puno ng mga pagkatalo. Si Ron. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga nararamdaman ko pa para sa kanya. Pero ang isang bagay ay sigurado. Siya pa rin ang tanging lalaki sa puso ko. Bawat araw ay parang isang tila walang katapusang paghihirap. Laging bumabalik sa akin ang mga sandali ng init ng katawan namin. Ang pagsasanib ng aming mga kaluluwa. Ang mga gabing walang katulad. Hindi ko na kayang iwasan. Ang katawan ko, habang ipinaglalaban, ang mga alaalang iyon ay may sariling pangangailangan. Ang mga matamis na sulyap niya, ang mga kamay na minsan ay naglalakbay sa aking katawan, ang mga halik na nagiging takaw sa lahat ng sakit at kalungkutan. Hindi ko siya kayang limutin, kahit pa alam ko na hindi na siya ang Siron na minahal ko noon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, umaasa ako. Umaasa ako na matutulungan ako ng liham na ito. Alam ko, hindi ko na kayang buuin ang mga pangarap namin ni Siron. Ang mga natirang titig, ang mga sandaling nilalaro ng hangin,
ang mga maliliit na detalye na hindi ko kayang isara sa aking puso. Masakit, pero ito na ang katotohanan. Patawarin niyo po ako, DJ Serene. Ibinubuhos ko na ang aking hinagpis at pagnanasa sa isang liham. Sana ay matulungan ako ng inyong mga salita upang magsimula ulit. Sa inyong mga kamay, DJ Serene, sana ay makarating sa inyong mga tainga ang aking pagsisi at ang aking kalooban. May mga alaala akong pilit ko na lang iniwasan. Yung mga gabing kami lang, walang ingay kundi ang tunog ng aming mga katawan at ang mga mata niyang naglalaman ng walang katapusang pagnanasa. Minsan, naiisip ko kung paano ang mga simpleng sulyap lang niya sa akin ay parang naglalaman ng lahat ng pagnanasa na hindi ko kayang ipaliwanag. Wala akong kaalam-alam na magiging ganito ang lahat, na ang mga kamay niyang magaan, ngunit may halong lakas ay magiging bahagi ng aking mga alaalang hindi ko kayang iwan. Alam ko na may mga bagay na hindi kayang itago kahit na gaano pa kasarap ang magkasama kami. Minsan, magkasama lang kami sa kama. Ang katawan namin ay nagsasalita na ng hindi na kailangang magtanong. Lahat ng init na nararamdaman ko, lahat ng hininga na nauurong, ang mga kamay ni Siron na gumagalaw sa katawan ko na parang gusto akong abutin at alagaan, masyadong malakas. May mga gabi na kahit ang dilim ng kwarto ay hindi kayang itago ang liwanag ng aming mga katawan na naglalaban para sa bawat saglit. Isang gabi, hindi ko na matandaan kung anong okasyon. Basta't ang lahat ay perfect. Ang mga mata niyang nagsisilibing apoy na hindi ko matukoy kung saan ang pinagmulan. Pagkatapos ng isang romantic na dinner, naglakad kami pauwi. At sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko na ang tensyon, parang ang bawat segundo ay may bigat na hinahanap. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi na namin kayang magpigil. Hindi ko na kayang tanggihan siya. Ang bawat sulyap na ibinato niya sa akin ay may kasamang pangako ng init at kapangyarihan. Nasa harap ako ng pintuan ng aming bahay nang maramdaman ko ang mga kamay ni Siron na dahan-dahang umabot sa aking leeg. At nang hawakan niya ako ng mahigpit, alam ko na hindi na ako makakatakas. Hinila niya ako patungo sa kanyang katawan. Ang amoy ng kanyang pabango at katawan ay sumama sa aking mga baga. At hindi ko na kayang iwasan ang matinding pagkasabik na nararamdaman ko. Nang magtama ang aming mga labi, hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang hininga ko at nagsisimula ang kanya. Ang mga halik na iyon ay puno ng pagnanasa, ng matinding uhaw sa bawat isa. Na parang ang bawat labi ni Siron ay hinahanap ang lahat ng nawawala sa amin. Habang ang mga labi namin ay naglalaban, ang mga kamay niya ay nagsimulang maglakbay sa aking katawan. Bawat galaw ay puno ng init at pangako. Hindi ko na kayang itago ang sarili ko. Hinawakan ko ang likod niya at iniwas ang katawan ko sa harapan niya. Parang ang init ng katawan namin ay sumasabay sa pagsabog ng mga alon sa isang madilim na dagat. Nang maghiwalay ang aming mga labi, narinig ko ang isang mahinang bulong niya, "Michaela, I can't get enough of you." At doon, alam ko na wala na akong magagawa. Hindi na ako makatatakas. Bago kami bumagsak sa kama, naramdaman ko ang pagtanggi sa mga mata ko, ang kalungkutan at takot na magtago sa aming pagitan. Alam kong ito ang mga gabing walang kasiguraduhan. Pero sa bawat pagtama ng katawan ko sa katawan ni Siron, ang init ay nagiging kabuntot ng pagpapatawad na hindi ko kayang bitawan. Dahil sa bawat gabi ng magkasama kami, ang bawat yakap ni Siron ay parang ang mundo ko'y muling binubuo. Parang wala akong pakialam sa mga hinaharap na problema, basta't ang pagmamahal niya, ang init ng katawan niya, ay sapat na. Pero habang patuloy ang mga gabi ng paghihirapan,
Habang binabalot kami ng mga init ng katawan at ang gabing magkasama kami, unti-unti kong nararamdaman ang agwat na bumangon sa pagitan namin. Parang may isang pader na dahan-dahang tumataas sa mga mata ni Siron. Ang mga titig niya, na dati ay puno ng galak at kasiyahan, ay ngayon ay nagiging malalim at mahirap basahin. Sa mga gabing kami ay magkasama pa, nakaramdam ako ng malamig na hangin na nagmumula sa kanya. Parang hindi ko na siya kayang hawakan ng tulad ng dati. Pero sa kabila ng lahat, alam ko na hindi ko kayang iwaksi ang init na nararamdaman ko para sa kanya. I wish I could forget how his hands felt against my skin. But my body remembers it all. Ang bawat galaw niya sa aking katawan ay isang alaala na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko kayang kalimutan ang init ng kanyang mga labi, ang paghagod ng kanyang mga daliri sa aking balat. Minsan, kahit ako na lang mag-isa, naiisip ko pa rin ang haplos na iyon, na para bang naroon siya sa bawat sulok ng aking katawan. Sa mga gabing magkasama kami, nagiging malabo na ang linya ng pagnanasa at ang pagkakaroon ng tamang relasyon. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Lahat ng nakaraan namin, sa kabila ng pagmamahal at init, ay nauurong sa isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Gusto ko lang maramdaman siyang buo. Ngunit, ang mga gabing iyon ay nagiging mga alaalang hindi ko kayang hawakan magpakailanman. Nandyan na siya, Siron, sa loob ng bar. Ang lugar na iyon ay puno ng mga alaalang hindi ko kayang isara. Ang mga gabing puno ng init at hindi natapos na kwento. Ang mga dingding ay parang nakatago sa ating mga lihim at ang dim na ilaw ay tanging saksi sa mga sandaling magkasama kami, nagmamahalan, nag-aalab sa bawat sulyap at haplos. Pero ngayong narito na ako, tila may bakas na ng takot at pagkabigla. Ang lahat ng nararamdaman ko ay parang lumulutang at hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ngunit ang mga mata ko, hindi kayang takasan ng kanyang titig at ang init ng katawan ko ay muling bumangon. Ang bawat hakbang ko papunta sa kanya ay parang dahan-dahang pagbabalik sa isang pagnanasa na hindi ko kayang iwasan. Nang magtama ang mga mata namin, alam ko na walang makakapigil sa amin. Alam ko na ang nararamdaman ko ay mahirap na muling itago. Pero sa kabila ng lahat, kahit alam ko na may Myra na siya, hindi ko kayang pigilan ang sariling magtapat. Siron, ang pangalan ko ay halos mahulog sa mga labi ko. At ang bawat salitang iyon ay nagsimula ng magpahirap. Alam ko na matagal na kitang pinatawad, ngunit hindi ko kayang kalimutan ang mga nangyari sa atin. Hindi ko kayang itago kung gaano pa kita minamahal, kahit alam kong iba na ang buhay mo ngayon. Hindi ko kayang alisin ang mga alaalang iyon na binuo natin ng magkasama. Wala akong magawa kasi ang puso ko, kahit magtago, ay hindi kayang magsinungaling. Ang mga mata ni Siron ay nagliwanag ng isang matinding guilty na pagnanasa at sa lahat ng nararamdaman ko, siya ang unang taong hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko na kayang pigilin pa, kaya't nilapitan ko siya. Habang patuloy kaming nagtitigan, ang hangin sa paligid namin ay nagbago. Parang may isang puwersa na nag-uugnay sa aming mga katawan. Isang pagkaakit na hindi kayang itago. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang bawat saglit ng katahimikan ay nagbigay daan sa mas matinding tensyon sa pagitan namin. But as he reached out and touched my hand, I felt the heat of his skin, a familiar warmth that made my pulse quicken. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. His fingers lightly traced my skin, making my breath catch in my throat. "Michaela," he whispered, his voice low, full of conflict, but also something else. Desire. I never stopped loving you. I don't know how to fight this, how to stop wanting you.
Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng kilig at sakit. Ang pagkakasabi niya ng pangalan ko, ang tono ng boses niya, lahat iyon ay bumalik sa mga sandaling minahal niya ako ng walang kondisyon. I couldn't breathe as he stepped closer, his body practically calling out to mine. His eyes locked with mine, and the air around us felt thick, charged with the energy that only we knew how to create. I was afraid of what I was about to do, but I was also helpless. Siren leaned in, his lips hovering just above mine, and for a moment, time seemed to stop. "Michaela, I want you," he said, his breath mixing with mine. And before I could answer, his lips were on mine, hungry, desperate. The kiss was everything I had missed and everything I feared. His lips were soft but demanding, pulling me in like gravity. My hands instinctively reached up to touch his face, as if trying to memorize every inch of him. His arms wrapped around me, pulling me closer until I could feel his heart pounding against mine. Every nerve in my body was on fire, and I couldn't help but respond to him, to the man I had loved, to the man who still made me feel like I was the only one in the world. But even as I gave myself to him, I knew the consequences. His touch, though familiar and beloved, was a betrayal in itself. He had a life now, a future with someone else. But in that moment, all I wanted was to feel him, to be lost in the memory of us. The kiss broke for a moment, and I looked into his eyes. The longing was still there, but so was the guilt. "What are we doing?" I whispered, my voice trembling, my heart racing. "I'm not that woman anymore, Siren. I can't be." He didn't answer at first, just looked at me like he was trying to find his own words. I could see the internal battle in his eyes, but in that moment, we both knew. Our chemistry was undeniable. Our bodies craved each other, but our hearts were torn. He may have moved on, but I hadn't. And now, as we stood there, intertwined in the past we couldn't escape, I knew that nothing would ever be simple again. The air was thick with unresolved tension, and even as we pulled away, the need for each other hung between us like a thick, unspoken promise. Would we be able to walk away from this? Or would the pull of our past be too strong to ignore? Minsan naiisip ko kung may mga pagkakamali na hindi na talaga pwedeng bawiin. Matapos ang gabing iyon, ang lahat ng naramdaman ko ay parang sumabog. Ang init ng mga labi ni Siron, ang mga halik na puno ng galit, pagnanasa, at lahat ng mga naiwan, naming alaalang hindi ko kayang takasan. Ang mga gabing puno ng init, pati ang bawat sulyap na parang gustong-gusto akong muling hawakan. Ang mga titig na para bang tinatawag ako pabalik. Alam ko na may kasamang kabiguan ang lahat ng iyon. Alam kung ito'y mali, pero paano mo tatanggihan ang katawan na para bang siya lang ang may alam kung paano maging buo muli? Pagkatapos ng lahat, naiinis ako sa sarili ko. Bakit ko pa hinayaan yon? Hindi ba't sapat na ang mga pagkatalo at sakit na dulot ng mga nagdaang taon ng paghihiwalay namin ni Siron? Pero, sa bawat galak na naramdaman ko habang magkasama kami, hindi ko kayang pigilan ang aking katawan na matuklasan muli ang init na matagal ko nang namiss. Siron, siya pa rin ang tanging tao na alam ko kung paano gawing buo ang katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko siya papatigilin. Hindi ko kayang kalimutan ang mga gabing magkasama kami. Ang mga halik na tila hindi ko na kayang takasan. Sa mga sumunod na araw, hindi ko matanggal ang kanyang amoy. Hindi ko matanggal ang kanyang mga kamay na parang umaabot pa rin sa aking katawan, sa aking kaluluwa. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko,
Ang katawan ko ay tila may sariling buhay. Laging kumakawala sa mga alalahaning hindi ko kayang iwasan. Guilt. Puno ako ng guilt, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang katawan ko ay patuloy na naghahangad kay Siron. Bakit hindi ko siya kayang bitawan? Minsan, naguguluhan ako sa sarili ko. Iniisip ko kung ano nga ba ang totoo, pag-ibig o pagnanasa. Ang luhang nararamdaman ko ay hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang puot na wala namang dahilan. Alam ko na may Myra na siya, at alam ko na hindi ko na siya pwedeng muling ipaglaban. Pero bakit ganito pa rin? Bakit hindi ko kayang sumuko sa kanya? Hindi ko kayang kalimutan ang mga gabing kami lang, walang ibang tao kundi kami. Gabi-gabi, binabalikan ko ang bawat sulyap, ang bawat mga pangako na hindi natupad. Kung hindi ko siya mahal, bakit ko pa iniiwasan ang sariling katawan? Alam ko na hindi ko na siya kayang muling tawagan, at sa bawat pag-iwas ko sa kanya, sa bawat laban ko sa sarili ko, mas lalong lumalakas ang tawag ng katawan ko sa kanya. Ang mga kaibigan ko nagsimula ng magtanong, "Micaela, bakit ka pa nagpapadala? Hindi ba't nasaktan ka na? Bakit mo pa ipaglalaban ng isang taong hindi ka na kayang mahalin?" Ang mga tanong na iyon ay parang tumutusok sa aking puso. I couldn't answer them. Lahat ng sagot ay nakatago sa mga gabi nang magkasama kami. Sa mga oras na tayo lang. At ang mga sandali na parang ang mundo ay nawawala sa paligid namin. Paano ko sila ipapaliwanag? Paano ko ipapaliwanag ang isang pagmamahal na hindi na pwedeng ayusin? Habang ang mga kaibigan ko ay patuloy na nagdududa, si Siron ay nahulog din sa sariling pagkadilema. Alam ko na siya rin ay naguguluhan. I know that he's still with Myra, but I can see it in his eyes, the way his body reacts to mine. Every time we're near each other, it's like the world stops, and we're back to what we used to be. But then there's Myra. I know that I can't compete with her. She's the one who shares his life now. And yet, the pull between Siron and I is undeniable. He can't deny it either. Ang mga titig niyang puno ng guilt at desire, hindi ko kayang limutin. It's like we're both caught in this endless cycle of want, of longing, but with no way out. In the quiet moments, when I'm alone with my thoughts, I question if this is worth it, if I should walk away completely. But then I remember how his hands felt against my skin, how his lips tasted of longing and warmth. And I know, this isn't over. It may not be simple, but it's not something I can just walk away from. The consequences are clear. Siron is torn between the woman he is with and the woman he can never forget. And me? I'm caught in a battle between what my heart wants and what I know. Ang mga araw na lumipas ay parang walang katapusan. At sa bawat minuto, hindi ko kayang takasan ang alingawngaw ng mga sandaling magkasama kami ni Siron. Saan man ako magpunta, sa bawat galaw ko, naiisip ko siya. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang bawat detalye ng gabing iyon, ang mga kamay niyang dumadampi sa aking katawan, ang init ng kanyang hininga sa leeg ko, lahat iyon ay buhay na buhay pa rin sa aking alaala. Bawat halik na binitiwan niya ay parang naghihintay na magsimula ulit ang lahat, na kami ang tanging dalawa sa mundong ito. Hindi ko na alam kung ano ang mas malalim, ang pagnanasa ko o ang sakit ng pagkawala ng mga bagay na hindi ko na muling matutuklasan. Hindi na ito basta isang katawan na hinahanap ang init ng isa pa. Hindi na ito tungkol sa pagsunod lang sa tamis ng mga gabi. Nandyan ang mga gabi ng walang hanggan, ang mga sulyap na puno ng pagnanasa, ang mga katawan na nagkakasalubong
sa bawat galak at pagsasama. Ngunit sa mga sandaling iyon, may naiwan pa ring puwang sa puso ko. Puno ng tanong, puno ng galit, puno ng takot. Nasa gitna ako ng pagninilay at ang isa lang na hindi ko matanggihan ay ang nararamdaman ko para kay Siron. Hindi ko kayang pigilan ang katawan ko na humiling ng higit pa. Pero ang katawan ko ba ang may gusto? O ang puso ko lang na matagal nang naglalakbay sa isang daang hindi ko pa rin kayang sagutin? Wala akong sagot sa mga tanong na yon. Pero alam ko sa sarili ko na wala akong magagawa, kundi tanggapin ang sakit ng pagkatalo at kasabay nito ang matinding pagnanasa. Minsan, iniisip ko kung ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa takot ko na maging mag-isa. I have to admit, the thought of being alone scares me. Baka kaya ako humahanap ng palusot, ng dahilan na bumalik kay Siron, kahit na alam ko na hindi na siya para sa akin. Ang mga magagandang alaala namin, ang mga gabi ng pagnanasa at paghihirap, ay nagsisilbing simbolo ng mga pagkakataon na hindi ko na mababalik. Kaya siguro patuloy akong naguguluhan. Hindi ko alam kung sa bawat halik at haplos, ako ba ay nagmamahal pa o natatakot na mag-isa. Hindi ko rin alam kung si Siron ba ay may ganitong mga nararamdaman. O baka naman ako lang ang patuloy na nanghihinayang sa mga nawalang pagkakataon. Alam ko sa loob ko na may pagbabago na marami na akong natutunan, marami na akong naramdaman. Pero kahit na anong gawin ko, andyan pa rin siya. Nasa mga silid ng isip ko, sa mga pangarap ko, sa bawat galak na ipinagkaloob niya sa akin noong mga panahon na kami pa. At sa mga sandaling ako'y mag-isa, tanong ko sa sarili ko, Micaela, kailangan mo pa ba ang pagmamahal ni Siron o kaya mo na bang magpatuloy ng mag-isa? But the answer is never simple. Hindi ko kayang makalabas sa kasaysayan namin. At ang nararamdaman ko ay higit pa sa isang pusong nasaktan. Ito'y isang pagnanasa na hindi ko kayang alisin, isang pagkaakit na hindi matitinag. Kung pagmamahal lang, sana matagal ko nang tinanggap na tapos na kami. Pero hindi Hindi pa rin ako handang bitawan siya. Minsan iniisip ko kung kailangan ko talagang makahanap ng ibang sagot, na hindi si Siron ang solusyon sa lahat ng kakulangan ko. Pero paano ko siya pakakawalan kung sa bawat mata ko, ang mga salitang binitiwan ko kay DJ Serene ay parang isang sigaw ng aking katawan na nagsasabing, I still want him, I still need him. Gusto ko ng kalinawan, gusto ko ng sagot, pero sa ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, ang sagot ay hindi pa rin lumilitaw. Alam ko lang, kahit gaano ako katorn, hindi ko kayang alisin si Siron sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang mga salitang binitiwan ni Siron na nagbago ng lahat. Nasa isang tahimik na kanto kami ng isang maliit na kafe, at akala ko'y magpapatuloy lang kami sa mga hindi natapos na pag-uusap, sa mga hindi malirip na damdamin na patuloy na bumabalik sa amin. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip, binitiwan niya ang isang katotohanang hindi ko alam kung paano tatanggapin. Habang nakatitig siya sa akin, may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsabi na ito'y hindi simpleng usapan lang. Micaela, may mga bagay akong hindi nasabi sa'yo. Ang sabi niya habang pinipilit maghanap ng tamang mga salita. Alam ni Mira ang nangyari sa atin. Bigla akong natigilan. Pero, paano? Bakit? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa narinig. Kontra nag-umpisa siyang magsalita ng dahan-dahan. Parang ayaw ipahayag ang buong katotohanan. Micaela, she knew. She knew all along. She knows how I feel about you. And for the longest time, she's been using that, using us, to control me, to keep me by her side. Ang mga salitang iyon,
ay parang isang suntok sa aking dibdib. Siren, the man I loved, had been trapped. Trapped by Myra, the woman who once pretended to be my friend. Habang nagsasalita siya, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, kalungkutan, at ang masakit na realidad na lumulubog sa akin, na si Myra pala ang nagkontrol sa buong sitwasyon. Hindi lang siya ang babaeng naglayo sa amin ni Siron, siya rin pala ang nagpatahimik sa kanya, ang nagtakip sa mga emosyon niya gamit ang mga manipulasyon. Lahat ng mga gabing iyon, lahat ng mga salitang binitiwan ni Siron, alam pala ni Myra. Ginamit niya ang mga damdamin ni Siron upang hawakan siya sa leeg, upang pigilan siya na tuluyang mag-move on. At ako, naiisip, kung ngayon ay isang pawn lang sa kanilang laro. Sa mga oras na yon, parang gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako pinabayaan. Bakit hindi niya pinili ang sarili niya? Bakit siya nagpabiktima sa mga kamay ni Myra, na siyang patuloy na nagpapaikot sa lahat ng nangyari? Pero ang galit ko ay napalitan ng isang matinding paghihirap. Hindi ko na alam kung sino ang mas dapat sisihin. Ang masakit na katotohanan ay hindi ko lang siya kayang itakwil. Ang ginawa niyang pagkakasalungat ay parang isang simbolo ng pagkatalo ko. Hindi lang siya ang nagloko sa akin, kundi si Myra rin. At siya pa ang naging dahilan ng lahat ng ito. Siron, kung alam mo pala lahat ng ito, bakit hindi mo ako pinili? Tanong ko, may pahiwatig ng puot at luha sa aking mga mata. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Paano kung mas pinili mo lang ako? Paano kung hindi mo ako pinabayaan? Si Siron ay hindi makatingin sa aking mga mata. Alam ko na hindi lang ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nahulog siya sa isang sitwasyon na wala siyang kontrol. But the fact that Myra knew about everything, that's what hurt me the most. Pati siya, pati ang mga lihim niya, ay naging isang laro. It was never about love anymore. It was all about manipulation, control, and deceit. At sa lahat ng ito, ako lang ang naguguluhan. Ako ang naging pawn sa isang larong hindi ko alam na pinaglalaruan ko. May mga sandali na gusto kong masaktan pa siya. Gusto kong tanungin kung paano siya nakatulog sa gabi, na alam niyang ginugulo niya ang puso ko at ang mga alaala namin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang sakit ay hindi nawawala. Alam kong nagkulang din ako. Pero bakit hindi ko kayang bitawan si Siron? Bakit sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang katawan ko ay patuloy na humahanap sa kanya? Ang bawat kagustuhan ko ay parang isang kalaban. Sa oras na yon, ang nararamdaman ko ay isang halo ng kalayaan at pagkatalo. Puno ako ng galit kay Myra, kay Siron, at pati na rin sa sarili ko dahil hindi ko kayang alisin si Siron sa buhay ko kahit na ang ginawa niya ay parang pagsira sa bawat pangarap ko. Ngayon, naiisip ko na baka ang lahat ng nararamdaman ko para kay Siron ay hindi lang pagmamahal. Baka mas takot lang ako na mawalan ng kontrol sa buhay ko. Kung si Siron ay isang laro ni Myra, ako naman ay tila isang bahagi ng laro na hindi kayang tanggapin na natapos na ang lahat. Nandyan siya, andoon pa rin siya sa harapan ko. Pero hindi na ito katulad ng dati. Wala na ang kilig, wala na ang init ng mga gabi na puno ng pagnanasa. Ngayon, ang bawat segundo ay puno ng tensyon, ng galit, at ng katanungan na matagal ko nang ipinagpaliban. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nakikita, na hindi ko nararamdaman ang matinding pain na dala niya. Siron, ano nga ba ang gusto mo? Siron, sabihin mo sa akin, tanong ko. Hindi na kayang pigilan ang galit na matagal ko nang itinagong. Gusto mo pa ba ako?
O patuloy ka lang nahihirapan sa nakaraan? Ano nga ba ang nais mo? Ang magkaayos tayo? O patuloy na maglaro sa lahat ng ito? Nandyan siya, nakatayo, halatang naguguluhan, na parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano. Alam ko na may mga saloobin siya na gustong ilabas, pero ako na mismo ang magsasabi. Ayoko na ng laro. Hindi ko na kaya. Ang init na nararamdaman ko para sa kanya ay naaalimpungatan. Pero hindi ko na kayang maging biktima ng isang relasyon na puno ng kasinungalingan at manipulasyon. Please, Michaela. Hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong kalagayan. Wika niya, ngunit nararamdaman ko ang kabuntot ng mga salita, ang mga pangako na wala namang katotohanan. Parang alam ko na ang mga susunod na sasabihin niya. Ang mga salitang madalas niyang binitiwan, mga salitang walang kasing tamis, ngunit walang laman. I tried to hold back my tears, but I felt them start to burn my eyes. Ang sakit na hindi ko kayang takasan. Huwag mong gawing magaan ang mga salita mo, Siron. Hindi ako ang magiging pantakip sa mga pagkakamali mo. Hindi ko kailangan ang mga walang saysay na sorry mo. Gusto ko ang lalaking kayang magmahal ng buo, nang walang takot, at walang pwedeng mag-control sa kanya, at hindi yun ikaw. Habang nagsasalita ako, nararamdaman ko ang katawan ko na parang tadhana ang nagsasabi, Michaela, hindi mo na kailangan ng lalaki na ito para maging buo. Ang init ng katawan ni Siron, ang mga kamay niyang parang may ibang direksyon, ay nandoon pa rin. Ngunit ang mga ito ay hindi na sapat. Ang pagnanasa ko sa kanya ay nauurong, napapalitan ng galit at sakit ng pagtataksil. Naramdaman ko ang pagkakaroon ng distansya sa kanyang mga mata, na parang alam niya na nawala na siya sa buhay ko. Ang mga hawak niyang dati kay init, ngayon ay tila lamig. Wala na ang mga salitang nagpapalakas sa akin. Alam ko na masakit para sa kanya, ngunit masakit din sa akin, dahil ang puso ko ay patuloy na naglalaban sa kung anong dapat mangyari. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkatalo. Ang dating maligaya at puno ng pangako na relasyon ay nauurong. At ang tanging natira sa amin ay isang madilim na agos ng hindi pagkakaintindihan. Nais ko lang na magkasama tayong muli, sabi niya. Halos naiwang malungkot. Ngunit sa mga salitang iyon, nakikita ko pa rin ang takot. Takot na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko na kayang patagilid na lamang. Kaya't ang ginawa ko, ang desisyon ko, sinadyang magtago sa aking mga nararamdaman at patuloy na maghanap sa nakaraan, ay natapos din. I took a step back. I turned my back on him. Ang katawan ko, na minsang ginugol ko para sa kanya, ay ngayon ang unang nagpahayag ng aking desisyon. Hindi ko na kayang maging isang babae na nakatali sa isang lalaki na hindi makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Hindi ko na kayang maging bahagi ng isang relasyon na ang tanging layunin ay manatili lang, maglaro, maghintay. Siron, I deserve more than this. I deserve more than you, sinabi ko. At kahit sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pag-apaw ng damdamin ko na parang ang mga salitang iyon ang magbibigay sa akin ng lakas. I deserve someone who can love me fully, without hesitation. I deserve to love myself first. I deserve peace. Habang siya ay nakatayo, naguguluhan, hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ako ay nakatalikod na. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang lahat ng sakit na dulot ng mga paminsan-minsan na pagtatangka niyang mangibabaw. This is the end, and with that, I walked away. Nandyan siya sa aking mga alaala, pero hindi na siya ang sentro ng aking mundo. Si Ron, ang lalaking minsan ay naging dahilan ng bawat tibok ng aking puso,
ng bawat init ng aking katawan, at ng lahat ng hindi malilimutang sandali. Ngunit ngayon, habang ako ay nakatayo, mas maligaya at mas malaya, naiisip ko na hindi ko na kailangan ng isang lalaki upang madama ko ang halaga ko. Minsan, sa mga gabing tahimik, nararamdaman ko pa rin ang kakaibang init na dulot ng mga alaala namin. Ang mga gabing puno ng passion at pagnanasa, ang mga lihim na kami lang ang nakakaalam. Ngunit hindi ko na hinahanap pa ang mga iyon. Natutunan ko na ang pagnanasa, ang init ng katawan, ay hindi lahat ng kailangang mapuspos ng puso. Ang pinakamahalaga ay ang matutunan ko ang mag-isa, ang tanggapin na ako ay buo, at walang ibang tao ang may kakayahang magbuo sa akin kundi ako. Hindi ko na iniisip si Ron ng patuloy, kahit na ang kanyang mukha ay sumasagi pa sa aking mga mata. Pero ang totoo, ako ngayon ay nakatayo ng mag-isa, hindi na umaasa sa pagmamahal niya. Sa halip, ako na mismo ang nagmamahal sa sarili ko, na natutunan ko kung paano palakasin ang aking sarili. Naging mas maligaya ako, hindi dahil sa siya ay nawala, kundi dahil natutunan kong yakapin ang aking sarili at ang mga pagkakataon na dulot ng aking bagong kalayaan. Bumalik ako sa mga lumang kaibigan at natutunan ko kung paano muling magpatawad at magbukas ng pinto sa mga bagong karanasan. Nakahanap ako ng bagong mga bagay na nagbibigay sigla sa akin. Minsan, tatawa na lang ako sa sarili ko kapag naiisip ko kung paano ako nabilanggo sa isang pagmamahal na hindi ko naman kailangan. Ang aking mga araw ay puno ng bagong pag-asa at mga pagkakataon. Ang mga pangarap na minsang tinupok ng apoy ng aking relasyon kay Ron ay muling nabuhay. Natutunan ko kung paano magtayo ng mga bagong layunin na hindi nakakabit sa isang tao, kundi sa sarili ko. Ang pagiging maligaya ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng iba. Nakasalalay ito sa kung paano ko kayang mahalin ang sarili ko, paano ko kayang harapin ang mundo ng walang takot. Sa mga sandaling iyon, naiisip ko na hindi ko na kailangang magsisisi. Kung minahal ko si Ron ng buong puso ko, hindi ko iyon ikinalulungkot. Ang bawat leksyon na natutunan ko mula sa kanya at sa aming relasyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Mas pinili ko ang pagtanggap sa aking sarili kaysa ang patuloy na paghabol sa isang pagmamahal na hindi na makikinig. Ngayon, hindi na ako ang babae na natatakot na mawalan. Ako na ngayon ang babaeng may matibay na pananaw sa sarili at sa mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi ko na kailangang maghintay pa kay Ron o sa iba pang tao upang madama ang halaga ko. Ako ang nagsasabi sa sarili ko na sapat na ako at ito na ang pinakamahalagang hakbang na ginawa ko. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang matatag na babae. Ang babaeng muling nabangon na handang harapin ang mga hamon ng buhay ng mag-isa. Hindi na ako nagmamadali. Wala nang takot. Hindi ko na kinakailangan pang madama ang sakit ng pagkawala dahil alam ko na ang hinaharap ko ay puno ng bagong pag-asa. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal ko sa sarili ko. Ang mga alaalang iyon, ang init, ang passion, ngayon ay bahagi na lamang ng aking nakaraan. Pero sa pagtingin ko sa hinaharap, natutunan ko na walang halaga ang mga iyon kung hindi ko kayang magbigay ng tunay na pagmamahal sa sarili ko. Nandyan ang mga alaala, pero hindi na ako tanging nakatali sa mga iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang maging buo at masaya. At sa wakas, natutunan ko na ito ay nangyayari nang hindi ko na kinakailangan ang pag-asa sa ibang tao. And with that realization, I am ready to embrace everything. Minsan, naiisip ko kung paano ko nagsimula at kung saan ako ngayon. Hindi ko naramdam ang sakit na dulot ng mga alaala kay Ron. Ngayon,
Ang puso ko ay hindi na nakatali sa mga nakaraan. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang babae na natutong magpatawad. Hindi lang siya, kundi ang sarili ko. Siguro nga, minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkahulog, kundi sa pag-angat, sa pag-alam kung kailan dapat bitawan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap. Ang mga gabi na puno ng init at pasyon ay unti-unting naglaho, ngunit hindi ko na iyon ikinalulungkot. Nang magtapos ang isang kabanata ng aking buhay, isang bagong simula ang dumating. Hindi ko na kailangan pang maghintay na dumating si Siron upang mapuno ang aking pagkatao. Ako na ngayon ang nagpapasya para sa sarili ko. Lahat ng mga leksyon na natutunan ko mula sa kanya at sa aming relasyon ay nagsilbing gabay upang makilala ko ang sarili ko, upang malaman ko na ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong pagmamahal mula sa ibang tao. Isang araw nakatanggap ako ng mensahe mula kay DJ Serene. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lahat ng nangyari, pero sa bawat salitang nakasulat sa mensahe, naramdaman ko ang pag-intindi at pagpapahalaga sa aking lakas. Michaela, alam ko na hindi madali ang pinagdaanan mo at maraming pagsubok ang tumama sa puso mo. Ngunit natutunan mo na ang pinakamahalagang aral, ang magpatawad at magpatuloy. Ipagpatuloy mo ang iyong landas. May lakas ka, at ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili mo. Ipagmalaki mo ang naging journey mo. Nagbasa ulit ako ng mensahe at hindi ko napigilang ngumiti. Hindi ko alam kung ano ang magiging bukas para sa akin, ngunit alam ko na handa akong sumuong muli anuman ang mangyari. Tinutulungan ako ng mensahe na makita na may lakas pa akong magpatuloy, hindi dahil sa pangako ng pag-ibig, kundi dahil sa lakas ng loob kong mag-isa. Ang pagpili ng sarili ko, ng aking kaligayahan, ng aking kapayapaan. Ito ang pinakamahalagang hakbang na ginawa ko. At sa mga sandaling iyon, naiisip ko na walang ibang lugar na mas maganda kaysa sa kung saan ako ngayon. Ang mga pagnanasa at mga pangarap na akala ko ay matagal nang nawala, ay muling nagbalik. Ngunit hindi para magpatawad lamang kay Siron. Ang mga iyon ay para sa akin. Ang mga pangarap ko, ang mga layunin ko sa buhay. Alam ko na ang buhay ko ay hindi natatapos sa isang lalaki. Natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng kakayahang magdesisyon para sa sarili ko. Minsan, may mga gabi na iniisip ko kung ang mga pangarap ko ba ay magkakaroon ng katuparan. Kung ang aking landas ay magdadala sa akin sa pag-ibig muli o mananatili na lang akong mag-isa, hindi ko alam. Pero alam ko, higit sa lahat, natutunan ko ng mahalin ang aking sarili, na sa wakas, ako ang magtatakda ng aking kapalaran. At sa mga susunod na araw, natutunan ko na wala nang higit pang kaligayahan kaysa ang yakapin ang sarili ko ng walang takot, ng walang panghihinayang. Ang tunay na pagtatapos ng kwento ko ay hindi natapos sa kabila ng mga pagsubok. Nagpatuloy ako, mas maligaya at mas buo kaysa dati. At sa mga darating na taon, alam ko na may bagong kwento akong bubuuin para sa sarili ko. At sa mga huling sandali, ngumingiti ako. Ang puso ko ay punong-puno ng kapayapaan at lakas. Dahil sa huli, natutunan ko na ang buhay ay isang biyahe na puno ng mga leksyon. At ang pinakamahalaga sa lahat, matutunan kong maging masaya sa sarili ko. Mga kasirin, natapos na naman ang isang kwento na puno ng aral at damdamin. Sana ay nakapagbigay ito ng gabay at lakas sa bawat isa sa inyo. Huwag kalimutan, ang bawat hakbang natin ay bahagi ng ating paglalakbay. At laging may pagkakataon para magsimula muli. Hanggang sa susunod na kwento, samahan niyo ulit ako dito sa ating programa.
Maraming salamat sa inyong pakikinig.